natakot kayo sa kwento nila Pokwang and Zanjo doon sa movie na 5, then paniguradong matatakot din kayo sa movie na to. I only get one wish. I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world. A love only the branch of a willow tree could conjure. I love you. I love you. I love you. I love you! Ito talaga yung perfect example ng be careful what you wish for. Tignan mo yung nangyari kay Pokwang. Ginanon tuloy yung mukha niya ni Zanjo. Tungkol ito sa isang lalaking nagkagusto nga sa isang babae, kaso torpe nga siya. Kaya naman, dito nga siya gagamit ng isang bagay na kayang tumupad ng kahit anong hiling kung saan hihilingin nga niyang magustuhan siya ng babaeng nagustuhan niya. Gulat niya, nagkagusto naman talaga sa kanya yung babae na talagang minahal siya nito, pero ayun lang, napasobra naman yung pagmamahal na nakukuha niya. Sa mga sumunod na araw, dito na nga magsisimulang ma-obsess etong babae na ito sa kanya. Kung saan may mga gagawin nga itong tatakot sa kanya, kung saan madadamay nga rin, pati na rin yung mga taong malapit sa kanya. Title ng movie, Obsession. Sobrang creepy ng trailer nito, lalo na yung part na nakatayo lang yung babae doon sa sulok tapos nakatingin lang sa kanya. Tapos yung part na pinipilit nga siyang mag-I love you ng babae tapos wala nga siyang magawa. Nakakatakot kaya. Nagulat ako kasi ngayon ko lang nalaman habang nagre-research ako na yung gumawa pala nito ay yung gumagawa nga ng mga skits dito sa may TikTok. Nakagawa na siya before ng isang horror found footage film na available nga online, pero this film, grabe yung nilevel up niya eh. Nalaman ko talaga yung premise ng movie na to. Naalala ko agad yung scene ko yung story kanila Pokwang and Zanjo. Mga hindi pa nakakapanood, may gusto kasi itong si Pokwang kay Zanjo, tapos ginayuma nga niya, tapos ayun, nagkagusto naman sa kanya si Zanjo. So nga lang, meron ngang tumegi kay Zanjo, and since ginayuma nga niya si Zanjo, nabuhay nga ulit si Zanjo, tapos ayun, hinabol-habol siya ulit, hanggang sa parehas nga silang nategi sa dulo. Yan yung creepy dito eh, hanggang saan yung kayang gawin ng babae para nga walang umagaw doon sa lalaking obsessed siya. Sa trailer feeling ko meron siyang iteteging kaibigan nga ng lalaki or baka nga yung kaibigan niyang babae mismo kasi nga nagsiselo siya eh. On this one, meron pang mystery with the thing na nagtutupad nga ng mga kahilingan na I'm not sure pa kung ano ba yon or how does it work. So ayun yung aabangan nga natin dito. Honestly, medyo naaawa ko doon sa babae dito eh kasi alam mo yan basically, nadamay lang siya doon sa lalaking may gusto sa kanya eh. I wish na magiging good yung ending nito para sa kanya kasi siya yung kawawa dito eh. Pero sa bagay, malay naman ng lalaki na magkakatotoo yung hiling niya. Alala ko tuloy yung movie ng pambansang Mars na si Camille Prats yung Hiling. Tapos akala ng mga humiling sa kanya, sasaya sila sa mga hiling nila kasi nga natupad nga. Pero sa dulo, pinagsisihan nga din nila. Sobrang interesting ng premise na I hope na ma-pull off nila kasi synopsis pa lang maganda na eh. So alam yon, lalagyan na lang talaga nila ng laman. Some way nga with the title, pwede mo ring i-apply tong movie na to sa mga obsessive na partner eh. To the point na nagiging controlling sila, intine-terrorize nga nila yung sariling partner nila. Kumbaga yung ganitong pagmamahal, hindi na siya pagmamahal eh. Kumbaga obsession na lang talaga siya na makuha lang talaga yung isang bagay or isang tao. Trending online, May 15 to ipapalabas, so sana dito rin sa atin. And ayun, abangan nga natin ang Obsession kung magiging maganda ba. Yun lang. Thank you.